Si Aaron Villena po ay nag-post sa kanya FB account na minsan daw ay hinipuan siya ng isang direktor. Wala po siyang binanggit na pangalan ng kung sino mang direktor ang gumawa nun sa kanya. Pero maraming nag-isip na siya ay si Direk Joel Lamangan dahil kay Direk Daryl Yap. Official na pahayag ni Gerald tungkol sa kanyang pinoproblema. Kung sino po yung sinasabi niya at itinuturong musical director na nang rape sa kanya. Tinuturo po niyang musical director ay si Danny Tan. Tungkol kay Willie Revillame na ang marami na naman po ay binabash siya ngayon dahil naging bastos daw po siya sa kanyang programang Will to Win. Kayo mga pinakamamahal naming kachika, sa inyo pong lahat na hindi lang minsan o makalawa kundi makaitlopan tumututok sa ating sultada para mabawasan daw po ang inyong melangkolya at lungkot mula sa aming tatlo. Maraming salamat po. Di ba naman, Romel Chika? Yes, taray, umuulan pero may init ang ating hatid na balita. Ay! Naku, sinabi mo mainit. Mainit. Ano naman kaya masasabi ni Wendell Alvarez aka Barikutot? Siyempre, tutok lang po kayo at makakuha kayo ng mga mainit-init na mga showbiz intriga at mainit na opinyon. At mainit na sabaw. Sabi mo mainit. Oo. Siya mainit-init. Uy, parang pinagitnaan ako. Iisa ang kulay nyo dalawa. Nag-usap ba kayo? Oo nga, dancer Nag-usap tayo ba for kayo? today's video. Kami ang production number kami. Backup dancer. Ikaw talaga, yung mga sultada mo Di ba naman? At syempre po mga kachika, ang programa pong ito ay para sa inyo, mula sa amin. Nako naman, syempre pa saan pa ba? Dito lamang po sa inyong programa, ating programa, ito po ang Showbiz Now! Maraming salamat po. Kung ikaw ay dancer, anong una mong aksyon? Ay, di Kasi siyempre. si Romel, alam niya. Paano? Di siyempre, Pak! Ayun. Paano pakiulit? kailan naka-ano ka agad yung Ay, projection. Projection ka agad. Paano? Pak! Ay! Ganon. Ikaw, paano? Wow! Lang. Wow! Ano mo, isang araw pag nag-anibersaryo tayo, Ay, sasayaw kayong dalawa. Ay, nako, ito na. Okay, manonood lang, di ba? Okay, mga kachika, alam po namin, marami na naman kayong gustong malaman, kilatisin at bigyan ng opinyon sa ating programa. Alam niyo po, papasadahan lang po muna namin yung tungkol kay Aaron Villena, kay Direk Joel Lamangan at Direk Daryl Yap. Ito po yon. Si Aaron Villena po ay nag-post sa kanya FB account na minsan daw ay hinipuan siya ng isang direktor. Wala po siyang binanggit na pangalan ng kung sino mang direktor ang gumawa nun sa kanya. Pero maraming nag-isip na siya ay si Direk Joel Lamangan dahil kay Direk Daryl Yap. Oo, kasi si Direk Daryl Yap talagang kung sabi niya kasi doon naglinya niya ka, hindi ko maitag si Direk Joel Lamangan kasi hindi na kami friend. Ay, oo. Inang friend daw siya noong 2020. Oo. Nung kasagsagan ng pelikula na Made in Malacanang. Oo. Yun naman po siguro ay ipinost din nitong si Direk Daryl Yap nang wala naman din siyang intensyon na masama. Oo. Alam mo naman si Daryl, Diyos ko, napaka sabi nga nila saw-sawero daw. Oo. Palaging kasali na lang sa lahat ng lutuin, isang bawang daw si Direk Daryl Yap. Pero siya yun di ba? Hindi natin siya mapipigilan. Yun ang emosyon niya. Correct. Yun ang kanyang opinion. Ngayon, meron naman pong isang walang magawa sa buhay na fake news peddler na pinalabas na si Direk Joel Lamangan ang pinatatamaan at sumagot. Yun. Diba? Yun ang nagpalala ng sitwasyon dahil sa fake account na yun. Ang totoo po, hindi po yun si Direk Joel Lamangan. Meron lang po siyang poser. Diba? Pero may siya. Blue check. May blue Ay, check. nakakaloka Kinukunan pala yun kasi dinidikit. Opo, magano pandadaya. Pero hindi totoong siya. Hindi po. Kasi nung panahon na yon, nung 'di ba, alam natin si Direk Joel Lamangan nagkasakit, 'di ba? Parang na-hack yung account niya tapos may gumawa ng Direk Joel Lamangan at humingi ng pera. Oo, ganun poser. Poser pala. So, ganun po ang naging takbo
takbo ng pangyayari. Pero alam naman na natin ngayon kung ano ang totoo at ang hindi. Kaya lang po ang dami-daming question kay Aaron Villena. Magpakatotoo po tayo, real talk po tayo. Matagal na pong nai-issue itong si Aaron sa pagkakaroon ng mga gay benefactors. Ayun, diba? tama. Yun. Kumbaga, si Aaron daw po ang pinakahuli nilang inaasahan na maaaring mag-post ng ganyan dahil may masasabi sa kanya ang maraming taga-showbiz. Yun na nga. Kaya nga nakakapagtaka bakit may ganyang eksena. Kasi alam naman natin si Aaron, napakabait ng bata. Napakabait anak ko niyan. siya. Anak ko siya. Oo. At talagang dire-diretso ang kanyang dila kapag nagkwento at kaya niyang panindigan. Yun nga lang po, wala naman siya kasing sinabi. Correct. Diba? Kaya lang, hindi natin maiiwasan yung mga tudyuhan na, naku, si Aaron pa ang nag-post. Oo. Samantalang, yun yun. Diba? Imbis na wala sana, kaya nagkaroon tuloy ng meaning ang kanyang pagpo-post. Oo, at siguro naman napag-isip-isipan din niya yon. Pero masesentro po tayo, mga kachika, kay Gerald Santos. Sa nakaraan pong hearing sa Senado, ako'y naging emosyonal at marami pong kababayan natin ang talagang naging emosyonal at nadala dun sa paliwanag at opisyal na pahayag ni Gerald tungkol sa kanyang pinoproblema. Diba? Yung pong sinabi niya na parang nagsorry siya sa GMA7 dahil sa kanyang kwento, parang nalagyan ng ibang pakahulugan yung pagiging GMA artist niya. Pero binawi po niya yon. Ang ganda-ganda ng kanyang pagkasabi. Ipagmamalaki ko po na minsan isang panahon, ako po'y isang naging kapuso. At pinasasalamatan ko po ang GMA7 dahil kung hindi dahil sa kanila, ay baka hindi rin naman ako nakilala man lang. Diba, nakakatuwa ang isang tao na mapagkumbaba, tumatanaw ng utang na loob. Pero ako'y masyadong nadala dun sa sinabi niyang 15 years old lang po ako noon. 15 taong gulang pa lang ako po noon. Nangangarap pa lang po na marubdob para mabago ang buhay ng aking pamilya. Kasi alam mo naman, maralita naman sila, di ba? Oo, kaya Galing nga siya siya sa mahirap na pamilya. Kaya nga siya sumasali sa contest. Nagbabaka sakaling mabago ang buhay nila. Kaya yun po, at ngayon ay po pwede na po namin pangalanan kung sino po yung sinasabi niya at itinuturong musical director na nang rape sa kanya. Yun ang pagkakasabi niya. Hindi raw po siya inabuso, hindi daw siya inaras, siya daw po ay ni-rape. Yun po. Ako po ay hindi po na-harass, hindi po na-abuse. I thought you were harassed. Ako po ay na-rape po. Na-rape? Na-rape po ako, Your Honor. Yung musical director? Yes po. Dahil sa kanya na po nagmula sa Senate hearing, ang tinuturo po niyang musical director ay si Danny Tan. Ngayon po ay handa ko nang harapin ang tunay kong kalaban, ang nanghalay at umabuso sa akin noong ako po ay 15 years old pa lamang. Si Mr. Danny Tan. Maraming salamat po. Ayan, kilala natin. Si Si Danny Tan. Marami pong nakakakilala sa kanya. Pero ito ay hindi ko alam na magaganap. Kaya ang sabi po ni Gerald, maligaya siya dahil kahit paano ngayon ay parang nakahinga na siya ng maluwag dahil na ibulalas na niya. Nasabi na niya yung kanyang saloobin na itinago po niya sa loob ng 19 na taon. Sino mag-aakala? Sino mag-aakala na sumama siya sa kaso dahil mayroong pagkakataon na ibulalas niya yung may kanyang nagbukas. may nagbukas. Kaya agad-agad niyang sinamantala ang pagkakataon na marinig din ang kanyang hinaing. Kaya po dun sa mga nambabash kay Gerald na ikaw, nakisawsaw ka pa. Palibasa, gusto mong mapag-usapan ka, gusto mong sumikat. Alam niyo po, yan ay masasabi lang natin kapag siguro ay nandoon na tayo sa sapatos ni Gerald. Hindi po ganun kasimple yon. Yung dumaan ka sa isang karanasan na hindi mo inaasahan sa isang napakabatang edad. Diba? At 19 years mong itinago. Na ang akala daw niya, maitatago na niya yun, maiaalis na niya sa isip at puso niya. Hindi pa pala. At gano'n na lamang po ang kanyang pasasalamat kay Senador Jinggoy Estrada na nagbigay sa kanya ng pagkakataong magkaroon ng abogado. Yun naman. Diba? Binigay Ang siya ibinigay na abogado sa kanya si Attorney B-Boy Malaya. Awa. Magaling na abogado. At ngayon, sabi nga ni Senator Jinggoy, kailangan pag-aralan ninyong mabuti yung isasampan yung kaso. Kasi baka mamaya ituloy ninyo pero hindi naman pala magpo-prosper. Hindi pala magkakaroon ng sa korte, hindi pala magkakaroon ng magandang resulta. Diba? Yun naman ang kanyang sinabi. Kasi may mga batas kasi kung minsan na 10 years lang ang tenure niya. Prescription. Meron din 20 years, mga ganyan kasi ang yun, batas. pinag-aaralang mabuti yun. Pero eto yung lahat nagtatanong sa
sa akin, ano kaya ang totoo dun sa tinanong siya ni Senador Jinggoy? Kailangan kasi sa batas ng rape, merong penetration. Lalaki o babae, kailangan may penetration. Tinanong siya, was there a penetration? Tinanong ni Senador Jinggoy, si Gerald. Tumingin siya sa kawalan. Nag-apuhap siya ng gusto niyang sabihin. Gusto niyang isigaw, pero hindi niya nasabi. Sabi niya, Your Honor, pwede po kayang hindi ko na lang banggitin. Yun yung nagtago ng malaking multo sa likod ng kwentong ito, di ba? Nakakalungkot, Babae o lalaki, sabi nga po natin, sa anuman pong estado, hindi dapat na bigyan ng kalayaan ang mga taong nang iisa ng kapwa nila. Di ba? Correct. Yung iba po, consensual ang tawag doon. Pinapayagan dahil sa, siguro mga kadahilan ng gustong sumikat o gustong makatulong sa pamilya. Pinayagan, kaya hindi sumigaw. Pero meron po yung mga hindi po sumasang-ayon. Oo, na pinili. Pinilit talaga at gustong sumigaw pero wala pong paraan dahil walang kilalang abogado, maralita ang pamilya. Walang kakayahan. Sumigaw man siya, baka hindi naman siya pakinggan, walang kapasidad na lumaban dahil walang pera. Meron pong ganon. At si Gerald Santos po, nandun sa ganong katayuan. Napakahirap. Ang dami niyang burden na dala-dala. Kung paano niya isisiwala ito nangyari sa kanya. At ang masakit, panahon ng Kapaskuhan. Oo. Pasko. Ano ba yan? Pasko ng maganap. Sabi nga niya, hindi ba apat na beses daw siyang Nagtangka. na magpakamatay. Oo, di ba? Siguro ganun nga ang maiisip ng isang bata na inilugso ang kanyang katawan, Oo, di ba? napakawari niya na walang makikinig sa kanya at hindi siya mananalo sa ganitong Kasi baka daw pag sumigaw siya, wala namang maniwala. Baka daw sabihin, naghahanap na naman ng pagkakataong mapag-usapan. Totoo. Iniisip niya yung kanyang pamilya na mahirap man sila, mayroong dangal. Tama. Yun. Di ba? Yun Oo, naman kasi, ang... kasi sa mura niyang edad, 15 years 15. old. Oo. Siyempre, hindi mo talaga kakayanin yun ang nangyari sa'yo. Di ba yung, Oo. yung 15 anyos, iba-iba pang takbo Ay, ng Oo, utak. yung decision Oo. making niya, Oo. wala pa watak-watak Oo. pa. Kaya nga po, ganun na lang ang pakikisimpatya kay Gerald Santos ng ating mga kababayan at hiling nila talaga na sana po ay magkaroon ng hustisya ang kanyang sigaw. Ayun. Di ba? Ay, I'm sure ito na, Maganda simula na ito ng pagdinig para malaman na kung ano talaga ang nangyari sa kanila. Isipin mo Diba? yun, 19 years. Itinago niya. Ngayon lang siya na nagkaroon ng pagkakataong isigaw ang nangyari sa kanya. Tsaka sino mag-aakala Na meron pa palang pagkakataon. Oo. May pag-asa pa pala. Yes. Pero alam mo, natuwa ako doon sa sinabi niya na kung sakali man po na ano man ang mangyari sa husgado, nagpapasalamat na po ako sa pagkakataong ito na gumaan po ang aking pakiramdam dahil nailabas ko po ang aking saloobin. Tama. At sa tulong pa lang po na ibinibigay ninyo, yung pag-unawa nyo sa akin, lalo na kay Senador Jingo Estrada Yes. na binigyan siya ng abogado, sapat na po yun sa akin, sabi Oo. niya. At saka Diba? sinuportahan talaga siya ng mga taong bayan na talaga nakabasa at nakasaksi. Positibo, no? Yes, sabi niya, sige, Napaka-positibo. ilaban yan. At saka, total naman may napatunayan na rin naman si Gerald. Ikaw ang maging thuy ng Miss Saigon. Ay, oo. Diba? Oo. Naman. Pero believe talaga ako kay Gerald Santos kasi natago niya yun, ha? Di ba? Nakip niya yun sa sarili niya. Di ba? Na wala, 4 na bisis nga siya nagpakamatay. Pero ibig sabihin, nandun pa rin lumalaban siya. Nagtangkang magpakamatay. Nagtangkang magpakamatay. Kung nagpakamatay siya, patay na si Gerald. Nagtangkang magpakamatay. Pero nandun pa yun yung lumalaban talaga siya. Oo. At saka yung pagpapakumbaba, Ayun. pagpapasalamat sa GMA7, panghihingi ng patawad dahil sa naganap na sinabi niya. Napakaganda nun. Oo. Puntos yun para sa kanya. At saka tadhana na talaga. Gagawa't gagawa ang Oo. tadhana ng paraan Correct. para yung mga dalahin natin, di ba? Wala. Ano Oo. nga ang sabi? Kapag masyado nang mabigat ang krus na pinapasan mo, ako na ang bahala. Di ba sabi ng Ay, Diyos? oo. Yun yung pinapanalangin niya. Kaya, makakantahan mo ba itong issue mo ito? May inihanda ka ba? Para naman gumaan-gaan. Oo, di Ang kakantahan. pag, Oo. pag-uusap natin. Kakantahan natin siya na When you're down and trouble and you need someone and girl. Mali. Akin na Ali. Kasi alam mo, pagka ito, grabe. Oh. Iconic itong kantang ito. Oh. Harold King ito. Oh, You've Got a Friend. Oh. Troubled yan, ha? Go. When you're down and troubled. Bababa. When you're down and troubled
and you need some loving girl, and nothing is gonna right. It's going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten it up, and then your To darkest night. brighten up even your darkest night. Ayun. Iyon na to. Oh. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come I'll running come running to see you again. to see you again. Winter, spring, summer, or fall. Tama na. Grabe. Kawawa naman si Carol King. Naging Carol Queen na dahil sa atin. Ayan. Nako, eto na. Ito po yung panahon naman na dito natin makikita yung pagiging parehas ng marami sa atin. Ay, oo. Diba? Kasi yung pong kwento tungkol kay Willie Revillame na ang marami na naman po ay binabash siya ngayon dahil naging bastos daw po siya sa kanyang programang Will to win. Okay. Ano ang kwento? Ay kasi 'di ba, alam mo yung will to win kasi nagbibigay sila ng premyo. Tapos may random kasi na may tatawagan kasi Talaga naalala. May random ano. Oo. Gamit yan sa... Hindi kasi katulad ako, viewers ako. Magbibigay ako ng number ko tapos nandun yung mga kahilingan. Hingi ka. Hingi ako. Ngayon nira-random kasi yon yung viewers. Niraraffle. Oo. Tapos siyempre nung tinawagan, di ba? Siyempre siya ano tawagan, di ba? Siyempre si Kuya Will, di ba? Hello, di ba? Siyempre una talaga sabihin ng host, ano ang pinapanood mo? Ganon. Ganon talaga. Siyempre, pag yung pinapanood mo talaga yung Will to Win, may kadugtong kasi dyan si Kuya, ano ang ginagawa ko ngayon? Ano ang damit ko? Ganon si Kuya Anong Will. kulay ng damit ko? Ako, ito na, nung tumawag si Kuya Will, siyempre, hello, anong pinapanood mo? Walang kaabog-abog sinabi ng viewers. Family Feud. Eh, di ba pinapanood yung programa? Sa GMA po, Family Feud. Sayang no, sana mag-will to win kayo. Sige po, enjoy watching Family Feud. Bye-bye. Yon. Alam niyo po, mga kachika, meron po kasing mechanics yung Yon. programa. Na kapag kayo po ay natsyempohan at kayo maswerte mula sa damakmak na nagpapadala ng pangalan, address at phone numbers, kailangan po nakatutok kayo sa will to win. Tama. Na nararapat lamang po. Hindi po napipilit kahit sa EDSA mula sa Caloocan hanggang Makati ang 50,000. Ay, oo. Kahit nga piso, napakahirap nang hanapin Tama. ngayon. Oo. Kaya nung malaman po niya na, ang pinapanood naman pala hindi kanyang programa, yung katapat pa, ano ang sabi niya? Sige, mag-enjoy ka na lang na manood ng Family Feud. Ba't pa kita bibigyan ng 50,000? Hindi ka naman pala nanonood. Tama. Na tama lamang po. Hindi po kabastusan yon. Oo, Diba? mga bashers, ginawa na naman ang kwento. Mm-mm. Alam naman nating lahat, natural. Hindi nanonood para yun sa mga tagahanga at Yes, suporta ng correct. Will to Win na talaga naman tutok sa kanya. Yun ang pamamaraan niya na mag-thank you, magbigay ng balik sa mga ng nanonood. premyo. Correct. Yun. Sana po, bago kayo mambash, alamin niyo po muna kung ano ang mechanics ng programa. Tama. Natural lamang po ang bibigyan nila ng papremyo ni Willie, yung pong nanonood at sumusuporta sa kanya. Yes. Diba? Ganun yun. Oo, wag niyo pong sabihin na, ang bastos mo talaga, binabaan mo ng telepono. Alam nga namang kausapin pa Alam na nga na, hindi siya ang pinanonood. Hahanap siya ng mga susunod Siyempre. na contestants na, Nakatutok sa kanya. Oo. Alam mo, naalaala ko nga yan kahit sa mga radio, ganun yan di ba? Pag tatawag yung di ba? Raffle. Yung host, di ba? Tatawag yung host doon sa yung DJ, tatawag doon sa viewers. Siyempre, tatanungin niya na, anong radio station ka nakikinig? Di siyempre sasabihin mo kung anong radio station, hindi ibig sabihin ibahin mo yung pangit Oo, naman. hindi po tama talaga. Oo. At hindi po pagiging bastos ang pagpapakatotoo kahit kailan. Tama. Kasi pag pinayagan yon ni Willie, sira naman siya sa pangkalahatan. Correct. Samantalang ang mechanics ay dapat nakatutok, papayagan niya yung hindi naman pala nakatutok. May katwiran ng iba na sabihin, hindi naman tama yan. Bakit mo pinayagan? correct. Paano naman kami? Yes. Ayun naman. Yan, Magiging ganito malaking ba? issue na naman yun para sa programa niya. Oo. At saka pansinin po natin ang si Kuya Will, in Perez, nagtitimpi na siya. Unti-unti niya nang tinatanggal yung mga pangit na komento sa kanya, unti-unti niya na pinapalitan na magandang At sa buhay po na ito, kapag ika nga natin ay nakikipagkita sa gitna
gitna yung tao, wag na nating pag-initan. Oo. Wag na nating masyadong idiin. Tama. Kasi nagbabago naman eh, Correct. di ba? At diyan tayo parehas. Kapag may ginagawang hindi maganda si Willie, pipitikin. Totoo. Pag tama, Purihin. di ba? Ganun lang naman po yun. Kantahan mo si Kuya Will. Di ka kantaan ko siya na. Wag yung ikaw na nga, kinanta mo last episode yun. Booking Bukelya ka doon. Kantaan ko siya ng ano na. It's very hard to say sorry. Parang hindi ko alam yung kantang ito. It's hard to say I'm sorry. Yun Oo, yun ba yun? Anong kanta Oh, ito? hard to say I'm sorry nga. Chicago? Everybody needs a little time away. Naku, bakit sa'yo yan? Oo. Sige nga. I heard her say. Simula. Kanta ano? Hindi. Umpisa mo. Everybody needs a little time away. Oh. I heard her say, promise From each other. Even lovers need It's a holiday far away from each other. Hold me now. It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to say. Alam mo, nakakawa na tayo. Ewan ko. It's really hard to say sorry. Ay nako, nakakaloka talaga. Oy, teka muna. Bago tayo magtungo sa susunod nating gagawin, maligayang kaarawan muna kay Juris Dr. Channel na ginagawa po ang lahat ng effort para sa SNN at sa CFM. Wow! Anak, mas maligayang buhay, kaya ka pinagpapala dahil napakatapat mo sa Panginoon. Sa totoo lang. Tama. At syempre, hindi ko malilimutan ang aking mahal na anak, Tito Manny Garcia! Wow! Happy birthday! Mahirap kang bigyan ng regalo dahil nasa iyo na ang lahat. Kaya mahabang buhay ang regalo namin ni na Romel Chica at Wendell para sa iyo. Tito Manny Garcia, happy birthday! Happy birthday! Yan, tama! Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Kanino to? Ay, sa akin. Okay. Alam mo, ito yung ating blind item na ito, isa siyang female personality at saka isang male personality. Ibig sabihin may relasyon. Magkarelasyon. Magkarelasyon silang okay. dalawa. Alam mo, nung una, natutuwa yung mga tao sa kanilang relasyon kasi very cute daw, maano silang ganon. Hindi na sila bata. Ngayon ito na, ito pala yung female personality pala ito. May tinatago pala ito. Ano itinatago? Alam mo, mahilig pala siya ng kung sa larong chess pa, mahilig siya mag-check. Ay, Ano? Kung sa larong? Chess. Mahilig siya mag-check. Akala ko Check. cheese. Di ba, check? Alam mo, ang ginagawa kasi nito, yung, siguro hindi naman siguro pa nakikialam siya, kundi gusto niya lang siguro mo din malaman. Hindi, pakailamera yun. Pakailamera talaga. Kasi alam mo kung bakit ang cellphone ng kanyang jowa, talagang inaano niya. Pinakikialaman. Pinapakialaman niya. At saka kinicheck niya yun kung saan, kung tama ba yung nakalagay doon sa message na, ay may taping kami, ito may show kami doon, may pupuntahan kami. O baka sa may itong lugar. nag-text. Oo, na iba. Na babae, Oo. di ba? At saka ito pang matindi. Kasi pag sinabi, may taping kami sa Cavite, tatawag yan. Ay, saan? Hindi tatawag yung, hindi niya tatawagan yung yung Boyfriend kanyang jowa, niya. yung boyfriend niya. Tatawagan siya sa ibang tao. Katulad yung Mga kasamahan. kasamahan. Oo. O kaya production Production. people. sobra naman Oo. to. Ay, grabe siya. Siguro sabi niya, hello, diyan po ba talaga kayo sa Cavite ngayon o sa Batangas? Saan po kayo ngayon? Batangas. Salamat po. Kasi tama. Oo, Kasi kasi ba? tama Ang yung hirap naman ng paalam sa ganyan. kanya. Sakal yun. Oo, Sakal yun. To the max. grabe. Nakakabuisit yung ganon. Grabe, Diba? umabot siya sa ganun. Di ba ang telepono, dapat kaya nga iyo yan eh. Kaya iyo yan. Oo. Tayo lang ang magmamando ng ating telepono. Hindi dapat pinakikialaman kahit magkarelasyon Tama, pa. oo. Totoo. Diba? Respeto ang tawag. So ano pa? Ituloy natin. Selosa. Ay, hindi, siyempre, alam mo naman, siyempre pagka mga ganyan kasi ng mga babae, siyempre kasama na ang selos doon. O, di ba, siyempre, i-check mo ba naman yung isang tao? Kasi kung wala kang selos na umiiral, pabayaan mo siya kung saan sa pupunta, kung sino yung magiging kasama niya. Pero may kasabihan, thinkers are doers. Baka Ay. siya may ginagawa. Ay,
ganun. Ay, Di ba? Ay, alam mo, may point yan. No, Oo thinkers nga. are doers. Sa bagay, kasi di ba, marami rin napapaano itong, Oo. Marami ka-eklatan sa buhay itong Oo, babae. ay, Oo diba? naman. Teka, ano-ano ba ang meron siya? Ayan na. Okay. Siyempre, una-una, mayroon siyang pangalan. Okay. Pangalawa, nagkaroon siya ng malaking pangalan dahil may nakapatong sa ulo niya. So, may corona siya. Oo, may corona siya. Oy. Eh, yung lalaki, sino naman ito eh? Oh, dali. Oh. Sige. Merong alam ko eh. Hindi mo lagi mo sinasabi yan. Sige, hindi. Sige. Yung Hindi, lalaki, magbigay ka ng clue kung sino ito. Yung male personality naman, ito siya eh. Guwapo. Guwapo, siyempre matangkad Maganda siya. katawan. Oo. Crush ko nga yan. Ay, eh. oo. Talaga. Totoo. Ay, maraming nagkakarasa talaga. Ang dami naman kakakras sa bakla dyan, ano? Okay. Grabe ka naman makadito. Totoo naman eh, di ba? Hindi ba maraming babae? Becky at saka mga kababaihan. Ano mas marami? Becky. Okay. Kaya ito sa gwapo, no? Tapos, at saka ano sa kasi, malambing kasi sa ito eh. Mabait. Mabait siya, lalo na sa mga Oo. biki, di ba? Lalo na pagka... Sa mga biki Oh, na. Vicky? Anong Vicky yan? Becky. Lalo na pagka may kailangan. Ay, May alam talaga to eh. Kasi Okay. malambing talaga siya. Siguro baka doon, siguro sa girlfriend niya, wala siya may makuha, ano? Kasi Bakit naman wala eh? Karelasyon niya ng matagal ng panahon. parang wala naman trabaho yung girl eh. Bakit? Ay, natanggal Oh, nga nasugat. pala. Oo. Kasi Diba? maarte daw, Oo, tsaka maraming ay. kung ano-ano Ay, walang pinakikialaman. kinikita. oo. Paano yan? Pareho silang walis ngayon. Meron naman siguro yung lalaki. Mayroon ng lalaki. Yes. May pinagkukunan. Meron. May basket. Yes! Oo, Ah. namamalingki Oo. siya. Dahil marami namang Becky na mamalengke na walang basket. Di ba? Oo Yun yun. nga. So, yung girl, ano yung pangalan niya? Saan malapit? Nako, ang girl ay malapit ito sa pangalan niya. Ang sa ano? Pwede siya siguro to, yung pangalan niya, yung pangalan pwede siguro sa Aberia. Ha? Na Aberia siya. Aberia. Avenida? Walang lugar na Aberia. Aberia. Oh, Aberia daw. Aberia. Oh, na Aberia siya doon sa isang probinsya. Sa ano yan eh, sa South yung mga ganyang pangalan eh, no? Oo. Yun, yung apelyido niya, pangalan ng Pangalan lalaki. oo. Hindi, pangalan din ng isang bayan. Kulang ng san. Oo. Sa Bandar Rizal. Oo. Oh, di Oo, ba? na Aberia siya doon sa bandang Rizal. So, Santo. Oo. Di ba? Santos siya. Oo. Ay, nako. Nako, mga SNNers, madali. Napakadali. Yung hulaan kung sino itong magkarelasyon na ito na pinakikialaman ng girl ang lahat na lang na aspeto sa kanyang boyfriend. Kaya pala on and off sila. Oo. Hiwalay bate. Baka this time, Totoo, baka tunay totoo. nang magkahiwalay ito. Di ba napakaganda pa naman nung una nung ano, di ba na nung dumating yung girl, may dala-dala pang bulaklak yung Nung daw dumating yung girl. Yung girl. Yung girl dumating, di ba? Oh, Sa airport. Sa airport, di ba, may dala-dalang bulaklak yung men. Yung men. Oo, di ba? Yung menchu. Kilala mo ba itong men? Kilala Kilala mo ba siya? Kilala mo ba? Para malang matapos, At kilala kilala mo mo to. rin ba kung sino yung Pero tinapos na yon. Ay, wala na. Wala na yun. Close Wala na book yun. na sila. Sigurado ka. Ay, nako, mga ka-SNNers. Sigurado pong wala na kayo ngayon sa Raw 4. Nakatabi ang mabantot na basurahan. At walang... Electric fan. Ayan. Wendell, thank you. Maraming salamat po. Naku, maraming salamat. And Romel Chica, salamat. Maraming salamat. Kaya naman, mag-subscribe po kayo, mag-like, mag-share, at pakisama na rin po ang Romel Chica Vlogs. Maraming salamat. Congratulations. Thank you so And Siyempre, wala kayong dapat gawin kundi hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At ang muling sinasabi ko sa inyo na please don't skip at supportahan nyo naman ang amin Showbiz Now na official. Ito yung amin TikTok.
po. Ayan. Muli po, mga kachika, mula sa aming tatlo, ang aming tanong, ito po'y totoo naman at galing sa puso namin. Nasaan po ba kami kung wala kayo? Maraming salamat po at hanggang sa muli. Dito pa rin po sa inyong programa, ating programa, at ito po ang Showbiz Now! Maraming salamat po. When you're down and trouble and you need someone to